So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng sobrang nagmamahal kay Krishna Peking Koreana at kay Sir Paul Pugong Biyahero. So in this video po is another topic po yung pag-uusapan po natin. So gusto ko lamang pong i-emphasize po itong kagandahan po ni Krishna kasi kung napapansin nyo po sa bawat upload po niya, sa bawat pictures po na pinopost po niya, sa bawat vlogs or videos po na pinopost po niya, is talagang kitang-kita po talaga yung kagandahan po talaga ni Krishna. At the same time, kahit anong suot po na damit o kahit anong damit po ang kanyang isusuot is talagang bagay na bagay nga po sa kanya. Mapag-gown man po yan, so wala lang po tayong gown dito sa ating picture. Pero 'di ba, dati nag-gown po siya dati nung sa kasal po yata yun ni Onjay, so bagay na bagay rin po sa kanya. Yung mga panlalaki na damit, bagay rin po sa kanya. Pambabae na damit, bagay rin po sa kanya. So halos lahat po ng yata ng mga damit is bumabagay po sa kanya. Maging yung duster nga po, 'di ba, yung pangmatanda na duster is bagay na bagay nga po sa kanya. So isang patunay lamang po talaga ito na talagang napakaganda pong dalaga ni Krishna. At siguro itong kagandahan po niya ang isa sa reason kung bakit nga ba hanggang ngayon po is marami pa rin pong nambabash po sa kanya dahil nga po sa inggit po nila kay Krishna. Dahil nga po sa kagandahan po nito. Kasi si Krishna kasi kahit na hindi mag-effort, hindi mag-makeup, kahit na bagong gising, kahit na walang suklay, is talagang maganda po siya. Kumbaga, kahit na wala siyang ayos, talagang maganda po siya. Kasi yun po talaga yung natural sa kanya, ang kagandahan. Unlike po sa iba na ayaw ko na lamang po magsalita, especially sa mga bashers po dyan, na grabe po yung inggit po nila kay Krishna. Siguro isa po yun sa dahilan kung bakit nga ba magpahanggang ngayon is galit na galit pa rin po sila kay Krishna kahit na maayos na nga po ang lahat. So nagpapasalamat po tayo ng malaki kasi nga po kahit papano po ngayon is nakikita na po natin si Krishna na kumbaga wala na po yung lungkot sa kanyang mga mata. Although meron pang konting stress kasi daming problema, pero yung lungkot ba na ganito ganyan, katulad nga po ng mga nangyari nung nakaraan, so wala na po yun. At nakikita na po natin na unti-unti na pong bumabalik yung dating sigla po niya, yung pagiging masayahin po niya, yung kakulitan po niya, pagkapalabiro po niya, unti-unti na pong bumabalik po iyon. So para sa atin sobrang nakakatuwa po iyon. At isa po yun sa nagpapaganda lalo po sa kanya, yung kanyang personality, kasi doon po siya mas nakilala ng mga tao, 'di ba? Yung kakulitan po niya, yung pagiging palabiro po niya, isa po yun sa kumbaga mga reasons po yun kung bakit nga ba minahal po siya ng mga tao, yung personality po niya. Kaya sabi nga kaya sa mga nagsasabi po na sana baguhin na po ni Chris na yung ganito ganyan, siguro may ibang mga may ibang mga traits po siya or ugali na dapat niyang baguhin, pero yung pagiging masayahin po niya, yung pagiging makulit po niya, siguro i-minimize lang yung pagiging makulit, pero wag totally na itanggalin kasi doon po siya nakilala kumbaga yun po yung nagbibigay, or kumbaga isa po yun sa asset ni Chris na kaya siya minahal ng mga tao dahil nga po nakakaalis po siya ng stress, nakakawala po siya ng stress dahil nga po sa mga ginagawa po niya mga kalokohan, diba? So dapat mahalin po natin si Chris sa kung ano po siya, kasi yun naman, doon naman po talaga siya nakilala natin, di ba? Doon po siya nakilala ni Sir Paul. Ganoon na po siya nang makilala po siya. So inulit ko nga po, may ibang mga traits na dapat niyang baguhin, yung mga negative na traits dapat niyang iwaglit, baguhin, tanggalin, ganito ganyan. Pero yung mga positive traits, especially itong pagiging masayahin po niya, so wag niyo naman pong tanggalin, kasi marami akong nababasang comment na sana tigilan na raw po ni Chris na itong pagiging tawa ng tawa, pagiging bungis-ngis, ganito ganyan. Siguro yung pagiging bungis-ngis minimize lang, pero yung pagiging masayahin wag po natin tanggalin po iyon, kasi isa po yun sa nagbibigay ng kasayahan din po kay Chris na. Siguro gusto ng iba na seryoso lamang po palagi si Chris na, which is magiging boring na po yung vlog po niya kung seryoso po siya. At alam ko na minahal nga po siya ng mga tao dahil nga po sa pagiging masayahin nga po niya. So wag po natin tanggalin yun sa kanya, especially po sa mga nababasa ko ng mga comments na ganoon nga po. So anyway po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga tao pong sobrang nagmamahal kay Krishna. Mula kay Evelyn Edriano: hello ganda, tuloy lang sa mga pangarap mo, huwag intindihin mga bashers na yan, lalo lang matutuwa yung mga yan pag pinapakita mo na stress ka sa kanila. Paganda ka pa lalo, ipakita mo na kayang-kaya mo, parang mga devil lang mga yan, nakaabang ng ibubutas sa'yo, basta kami mahal ka namin, kaya tuloy lang. Yun po, ganun po talaga yung role siguro ng mga bashers kumbaga nag-aabang talaga sila ng kaunting
pagkakamali. Sabi nga po nila sa dinami-dami daw po ng mga tamang nagawa ng isang tao, yung mga taong inggit, yung mga taong galit, yung mga taong ayaw sa'yo is talagang maghahanap yun ng napaka-konti or napakaliit or napakatiting po na pagkakamali para yun po yung gamitin po nila para ipambash or ipangsira po sa iyo. So ganun po yung mga mga bashers, umaatake po kahit na kaunting bagay, kaunting pagkakamali. Ganito ganyan, matik agad kasi yun po yung inaabangan po talaga nila. So yung mga ganong mga tao po is ipag-pray na lamang po natin sila na kumbaga magiging maayos na po ang pag-iisip at puso po nila para hindi na sila makapang-bash ng taon, para hindi na sila makapanakit po ng ibang tao. Tama po yung ginagawa ni Krista na talagang ipinapakita lamang po niya sa ating lahat na masaya po siya kahit na alam po natin na may mga problema po siyang iniisip, stress po siya sa buhay, pero instead na ipakita po niya yun always sa atin is mas pinakita po niya na masaya po siya para kahit papano habang nanonood po tayo sa kanya is masaya rin po tayo kasi nakikita po natin siya na masaya po siya. Mayet Vessel, yes, and congratulations Pretty, Krista Mahusa, you're number one always sa buong PB team. Kahit anong down nila sa'yo, tinataas ka talaga ni Lord kasi mabait, mapagkumbaba at tahimik sa mga patusada sa'yo, kaya binibless ka pa rin ni God. God bless always and God bless. Totoo naman po yun kung sino po yung i-dinadown ng mga tao, especially yung mga bashers, ay siya po yung itinataas talaga ng Panginoon. Tama po, si Chris na sa kasalukuyan po, si Chris na po yung number one na most viewed member po ni Pugong Biyahero sa kaniyang team, and hoping na magtuloy-tuloy po ito. Pansin ko nung mga nakaraang upload po niya is medyo mahina po yung views, hindi katulad dati, pero nababawi naman po niya ito kasi nag-upload po siya ng at least 2 video po sa isang araw. So hoping na magtuloy-tuloy po ito para manatili po siya na may pinakamataas po na views sa mga members po ng PB team. Pero para sa akin is baliwala din naman po yun siguro yung ranking po na iyon. Kumbaga parang guide lamang po natin iyon kung sino po yung mas pinapanood, sino po yung mas sinusuportahan. Pero alam ko para sa kanila is baliwala lang naman po iyon kasi ang importante naman po sa kanila is makapagbigay po ng kasiyahan sa mga taong nagmamahal po sa kanila at the same time makapagbigay po ng tulong sa mga taong nangangailangan. Rosa Rogosa, ayan, pag ikaw Baby Loves nag-2-piece na ko, matutuwa kami mga mami, tita, and lola mo, Bikini Man, Krista Mahusay, V2. Papigyan mo kami mag 2-piece ka, total summer naman, for sure yung mga bashers, hindi lang dila ang luwa, pati na rin siguro mga mata. Gusto ni Madam na mag 2-piece daw po si Krista. Okay lang naman po iyon, pero yun nga, wag na lang siguro, baka mas stroke po yung mga bashers, mas lalong mainggit, mas lalong magalit, mas lalong mambash, baka mas stroke pa sila at si Chris na yung dahilan kung bakit nga ba sila magkasakit, di ba? So hayaan na lamang po natin yung mga bashers po na iyan na mas stress sa buhay po nila. Siguro kung gusto ni Chris na kung mag 2-piece man po siya, okay din naman po iyon. Maganda naman yung katawan ni Chris na, so pwede po iyon kung gustuin po niya. Marivic Banzon, hi Krista Mahusay V2, palagi ka lang mag-upload para madali kang makaipon ng pagpagawa mo sa bahay ninyo. Tapos mag-aral ka na rin mag-drive ng 4 wheels. Kung kaya mo din makabili ng sasakyan na magagamit ninyong magkapatid, bili ka din para di na kayo mainitan ng at maulanan pag may pupuntahan kayo. Opinion ko lang naman para sa kalusugan din ninyo mga kapatid. Yun lang, ingat lagi, God bless Krista. Yan, magandang idea po iyon. Pero siguro sa ngayon alam ko na mas pinag-iipunan po muna ni Chris na yung pabahay po para sa kanyang pamilya. Kasi yun po yung pinaka-priority po talaga niya. After nga po nung lupa is alam ko na yung second priority nga po is yung pabahay po para sa kanyang pamilya. And soon, siguro kung matapos na po itong itong priority po niya na pabahay sa kanyang pamilya, siguro kung lulubin ng Panginoon at tuloy-tuloy ang pag-angat po niya sa pag-vlog po niya, ay baka mangyari nga po na makabili din po siya ng sasakyan na magagamit nga po nilang magkapatid sa kanilang mga misyon. Annie Rose Dakpano, good morning Paploy, blessed day, laging magpasalamat kay God sa lahat-lahat ng blessings na ipinagkaloob niya sa iyo, sa buong pamilya mo. Salamat sa lahat ng mga viewers, supporters at sponsors, especially kay Sir Paul. God bless you, Mariana. Always naman po nagpapasalamat si Chris na guys, alam po natin yun. Sobrang grateful po siya sa lahat po ng blessings na natatanggap po niya ngayon, kaya malaki po yung pasasalamat po niya. Sabi nga po niya na hindi daw siya magsasawang magpasalamat sa Panginoon, kay Sir Paul, sa PB team at sa lahat po ng mga sumusuporta sa kanya. Ito naman po mula kay Pendong Penduko, ayan. Hi Idol, ganda Chris na morning, maganda ka pa sa morning.
wala silang magagawa. Haha. Ingat ko palagi. God bless you always. More blessings to come. Totoo naman po, maganda pa siya sa morning. At yun po palang sinasabi ni Chris na lagi na wala kayong magagawa. Huwag niyo pong seryosohin yun guys kasi expression lamang po niya iyon. So wala po yung kumbaga direct na intention na ganito ang gagawin niyo, wala kayong magagawa, ganito, ganyan. So parang expression lamang po yun na nakasanayan po niya ang sabihin. Kaya wag niyo pong masyadong seryosohin. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless and bye for now po.